Aray ko! Ayasin mo nga! Stoy! At sino ka? At bakit basta-basta ka lang pumapasok dito? Let me guess. Transferi ka? Oo. Okay. So kung ganon, makinig ka. Stoy, ikaw. Ipakilala mo nga ako dito. Transferee girl. Siya si Cheska Villanueva at siya rin ang pinakamaangas dito sa classroom. At wala rin pwedeng tumalo sa kanya dito. At lahat ng estudyante dito sa campus ay takot sa kanya. At isa na ako doon. Kaya binabalaan kita. Huwag na huwag kang mag-angas dito or kalabanin naman lang siya kung ayaw mong may mangyari sa'yo hindi maganda. Oh, narinig mo naman siguro yung sinabi niya, di ba? Di ba? Oo, narinig ko. Good. At huwag na huwag kang magkakamaling kalabanin ako or mag-angas-angas man lang dito. Dahil kung hindi, hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo dahil paggagapangin kita. Oo, sige. Pasensya ka na. Hi. Pwede ba akong umupo? O ano na naman ba to, ha? Pumunta ka dun sa harapan, dun ka umupo dahil ako ang uupo dito. Oh, di ka pa kikilos? O baka naman gusto mong kalad ka rin pa kita papunta dun sa harapan? At teka nga, bakit ba ganyan yung suot mo? Hindi ka pa talaga nag-uniform. Hindi ka sumusunod sa patakaran dito sa eskwelahan. Porket ba transferi ka? Gagawin mo na kung anong gusto mong gawin at kung anong gusto mong isuot? Sorry at pasensya ka na ulit. Doon ka nga! Doon ka umupo sa harapan dahil ako ang uupo dito. Sige, pupunta na ako dun sa harapan. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Alis na! Alis! Pumunta ka na doon! Go! Pusit! Okay na, bilisan mo. Pagtripan natin. Sino yung nama to? Ay. Huwag naman kayong ganyan. Wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Hala! Binato ka nila? Classmates? Sino pa yung nama to? Grabe naman kayo ha? Respeto naman sa transferee girl natin. Ano ba kayo? Tsaka classmates, umayos-ayos kayo. Kasi transferee yan eh. Mapapahiya yung eskwelahan natin yan. Ay, nako, Diyos ko, anong oras na? Tapos yung teacher natin, kuno, yung bagong teacher natin, hanggang ngayon wala pa siya. Anong oras na? Kakainis ha? Ilang oras tayong pinaghintay dito? Oh, girl transferee, saan ka pupunta? O ano, magpapapansin ka, magbibida-bida ka. Eh di ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko sa taong bida-bida at ang gusto ko, ako lang dapat ang maangas dito. At aba, pumunta ka pa talaga dyan sa harapan. Para ano, ha? Magpasikat? Sisip-sip sa teacher? O ayan na, sinisimula na yung pagpapasikat. Hello classmates. Alam niyo ba kung bakit hindi ako nakasuot ng uniform ng katulad ng sa inyo? Bakit nga ba? Kasi condolence po, tita. Kaibigan po ako ng anak nyo. Nagdala na rin po ako ng pera pang abuloy. Naku, iha, bakit ka nakapula? Bawal magpula kapag pupunta ka ng patay. Ay,
Hindi ako aware na naniniwala pala kayo sa mga pamahiin. Nakakaloka naman kayo, tita. Hindi totoo yung mga pamahiin na yan. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyan. Siya, tita. Dito muna ako, ha? Titignan ko muna yung kaibigan ko. Alam mo bang bawal na mag-picture sa harapan ng patay? Nakakagulat naman po kayo, tita. Tsaka, ano? Uso pa po ba yung pagbawal sa mga ganyan-ganyan? Umupo ka na lang doon. Ang dami mo nang nilalabag na pamahiin. Nakakaloka yung nanay mo, Bessie. Masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin na yan. Hindi naman yan totoo eh. Nakakaloka siya. Ay nako, mas mabuting manood na lang ako ng zombie board dito sa Loklok. Mas nakakatakot pa to kaysa dyan sa sinasabi ng nanay mong pamahiin. Wow. Hoy! Ay, bilat! Ano yung nasa bulsa mo? Talagang makulit ka talagang bata ka, no? Bawal umuwi ng pagkain galing sa patay. Ay, tita, ang kulit nyo nakakaloka talaga kayo. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo na hindi totoo yung mga pamahiin na yan? Tsaka isa pa, 2025 na po. Hindi na uso yung mga ganyang klaseng pamahiin. Siya, tita. Mauna na po ako. Uuwi na po ako. Pasaway ka! Mag-iingat ka. Huwag ka sana niyang sundan. Siya, tita. Uwi na po ako. Bye! Katanda-tandang tao naniniwala pa rin sa pamahiin. Sarap! Ay, awa! Ano yun? Sino ka? Sino ka? Hindi ako natatakot sa'yo, Magpakilala ka sa akin, sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Halika, ihahatid na kita. Isang lola na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Okay, wala muna tayong nakakatawa or nakaka-good vibes na content ngayon dahil ang video mapapanood nyo po ngayon ay nakakalungkot marinig, malaman. Gusto ko i-share sa inyo yung nakita ko dito sa feed ko dito sa Facebook. Gagawan ko lang siya ng video. I-share ko kumbaga sa inyo. So ayun nga, may nakita akong post dito sa Facebook na isang lola daw na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Grabe. Kung totoo nga yun mga mima ko, grabe naman yung anak na yun. Na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang ina? Sa sarili niyang magulang? Mga mima, sinasabi ko sa inyo ang magulang, sila yung nag-alaga, nag-aruga, naghirap sa atin nung tayo ay mga musmus pa lamang. Maraming sakripisyo ang kanilang ginawa para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya nararapat lamang po na alagaan at mahalin natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na po sa kanilang pagtanda dahil hindi habang buhay kasama natin ang ating mga magulang. Bilang respeto na rin sa ating mga magulang at pagtanaw na utang na loob sa paghihirap na kanilang dinanas ng para lang po sa atin. Hindi ko rin talaga lubos maisip yung mga ibang tao ngayon na hindi sila marunong magpasalamat at magtanaw ng utang na loob sa magulang nila. May iba pa nga na sinasaktan ang kanilang mga magulang lalong-lalo na kapag sila ay matatanda na. At ang masakla pa doon, pinapalayas pa. Ayon sa nag-post nito mga mima ko, ay sariling anak daw ni Lola ang gumawa sa kanya nito. Kitang-kita sa mga larawang ipinost sa social media ang kawawang sitwasyon ni Lola. Alam niyo mga mima,
Makalola talaga akong tao. Kaya nung makita ko yung post na to, yung mismong picture ni Lola, masyado akong nasaktan, Mima. Sobrang sakit talagang makita to para sa akin. Kung makikita niyo mga Mima, basang-basa yung damit ni Lola at punong-puno pa ito ng kaning baboy. Kaya namang bakas ang kanyang lungkot sa kanyang mga mata. Ayon sa nabasa ko, ginawa daw ito ng anak ni Lola dahil sa hindi daw ito nagbigay umano ng pera si Lola sa kanyang anak. Kilala daw na mainitin at basagulero yung anak ni Lola, kaya walang tumulong sa kay Lola dahil natatakot daw sila na madamay pa. Pinost lang ng isang netizens yung picture ni Lola para daw makahingi ng tulong online. Kayo mga Mima, ano ang inyong maiko-comment sa ginawa ng anak ni Lola sa kanya? 3 lang? Ako, kayang-kaya ko to. Easy. Ano? Talaga ba? Ang hirap naman ito. Ba yan? Ma'am, excuse me po. May sasabihin po sana ako sa inyo. Oh, Rods, bakit? Ano yon? Paano ba? Aray, sakit! Ma'am, sorry. Sorry po. Pumunta ka ngayon sa guidance office. Now! At bukas na bukas, papuntahin mo rin yung mga magulang mo dito, ah. Guys, ang hirap ng first task. Napaka-guidance patuloy ako. Ay, naku. Buti pa to, madali lang. Ha? May barya ka ba? Kalimos naman, no. meron po. Pangkain ko lang. Sandali lang po. Eto po, Nay. Ang bait mo naman, ha? Salamat, ah. Ano naman kaya yung next task ko? Ay, si Mama? Naku, madali lang yun. Maano po yung pinapanood nyo? Nanonood kasi ako ng movie dito sa Lokloknak. Alam mo, ang ganda-ganda ng pinapanood ko. Pinapanood ko yung Our Fault dito. Ang ganda-ganda. At makakapanood ka pa dito ng movie, anime. Di ba gusto mo yun? O drama, American TV show. Mapaparoon mo lang siya ng libre, nak. Alam mo ma, napapansin ko, ang blooming nyo po ngayon. Maganda po kayo ng paganda eh. Sana all. Napansin mo pa yun? Doon namang anak ko eh. Di ko na nga masyadong pinapansin yung kagandahan ko. Diyos ko anak, gumaganda lang naman kasi ako kasi palagi akong nalililigan ng papa mo. Inaaraw-araw ba naman? Ha? Bakit ganun? Dapat na kompleto ko na to ah. Kinompliment ko naman si mama. Bakit kaya ganun? Kinompliment ko naman si mama. Pero bakit? Hindi ko pa rin nakompleto yung task. Bunso, nakita mo ba kung nasan si mama? Nasa loob pa si mama, ate. Ganun ba? Pero ate, maiba tayo. Napapansin ko, bagong ribbon ka. Taray, new look siya, oh. Ang ganda naman talaga ng ate ko. Ano ka ba? Parehas din naman tayong maganda. Kasi ako yung ate mo. Siyempre, nagmana ka sa akin. Ano? Babe, kung nag-break tayo bukas, malulungkot ka ba? Huh? Bakit naman ako malulungkot pagkatapos ng breakup? Ano? Ay, babe, teka. I mean, sinabi sa akin yan ng kaibigan ko. Aba, sino naman sa mga kaibigan mo ang maglalakas loob na sabihan ka ng ganito? Yung kaibigan ko na palagi kong nakakausap dito sa OFO. Ano ang OFO? Ayaw nga pala. Eto, babe, tingnan mo. Dito sa OFO, babe, makakakilala ka na ng mga bagong kaibigan and chatting for free with real identity verification. It allows you to connect with friends in many places. Chat with new friends for free. O ano, babe? May sasabihin ka pa ba? Wala na. Akin na yung cellphone ko. Kakausapin ko pa yung mga kaibigan ko dito sa OFO. Dito ka muna, ha? Bye-bye. Babe!